mo. Yes. So, marami kang need i-take into consideration dito. Kasama na yung fact na nakapag purple buff na si Fabian. So, may head start na agad. Kaso, bigyan na natin to sa ating mga casters. Mukhang nagkakaambahan na eh. Ayan na. Pero gusto ko yung ginawang adjustment ng Team Liquid ID dito. Ano? Kasi first game and second game, may panggugulo talagang ginagawa ang Onyx Esports dito. Sabi niya, sige, subukan mong guluhin ng isang alpha. Yan, bumibili ng trip yan eh. Pagka pinagtripan mo sa farm yan, lalabanan ka talaga niyan. Sasabayan. And again, mas maingat, mas madaling mag-alpha, especially since nakamatilda nga si Widdy, so kailangan nyo tandaan yung lagi. Magiging mas confident na mag-Spear of Alpha itong si Fabian dahil nga doon. Skyrim naman, medyo sinisimulan na maaga ang tradisyon ng mga Onyx. Naagaw yung green cams, pre. O nga, parang tradisyon to parang lahat ngayon, binibit na yung record ni King Kong. Yung 9 minutes na level 15. Parang lahat gustong subukan. Pero kasi si King Kong lang nakagawa ng consistent. Sa ngayon, oo. Diba? Parang yung minsan kaya ng ibang players, pero bihira. May mga times, may mga times na King Kong lagi. O yan, level 4 si Fabian. Ngayon pasok din, Spear of Alpha. Ngayon naipit sa patibong ang Onyx Esports gamit rin yung Vengeance. Nakadalawa kagad ang Team Liquid ID. Yun ang simula na gusto mo kung ikaw ay isang cavalry. And so far, wala masyadong masasagot dito ang Onyx Esports dahil si Kyrie ay kitang-kita din nila sa kanilang radar. So, ang hirap nun na naipit sila sa masikip na Eskinita eh. And ngayon, si Widdy. Binabagsak ka ng Feathered Earth shot. Grabe naman! Iniiwas-iwasan, kinikrip-pokan. Sinayawan, boss. Sinayawan. Magandang sayaw yon. And dahil doon, gamit yung ultima, wala sa yung pang-kontra, papasok sa turtle. Okay, level 4 na rin. Si Ezekiel dito! Ezekiel with a kill mula doon sa kanyang Batch Feast. Si Kyrie ay umahabol. Aaron Shige nandito din. Level 4 siya. Pwede niya gamitin yung kanyang Zaman Force anytime. Pero andito rin si Widdy. And ang buong kupunan ng Onyx Esports ay aatras na rin muna. Level 3 pa rin si Kiboy dito. So kailangan niyang mag-ingat kasi pwede siyang bigyan ng matindihan dito ng Team Liquid. Dinadahan-dahan sila ng Team Liquid. But halos exactly this is what's happening from game number 2 na hindi sila uma-outplay, hindi sila yung flashy play na, uy, grabe namang, hindi yung pang TikTok, di ba? Basic lang. Dahan-dahang basic maneuvers lang. At umaangat sila, pa isa-isa. Grabe yung rotation dito ng Onyx Esports. 4 kagad para kay Aran, pero tatakasan lang ng Oyabak dito ng Team Liquid ID. Dito yung reinforcement. Nagamit na rin kagad yung ultimate and Feathered Earth Strike. Naku, nakapatay ng isa dito ang Team Liquid Indonesia. Habang si Fabian mamamatay din. Circling Eagle naman patras. Arani mamamatay. Buhay pa si Kiboy with a sliver of HP. Hahabol pa rin dito si Lutpi. Ngayon may hahabol pa ba at aabante? Hindi. Bibigyan na nila itong pagkakataon sa Team Liquid ID. Grabe, pumupuso pa rin may Onyx Esports dito. I think as long as hindi sila masyadong magulantang. Wag lang sila ang tawag doon. Wag lang sila magpaamba. Nadadaan sa amba minsan eh. Oo nga. Di ba kanina pa parang, madami kami dito, tumakbo na kayo. Parang ganun yung ginagawa ng TLID. Dapat wag lang sila mag-fall din sa trap. Kasi technically, alam mo, mababa pa yung damage output ng TLID ngayon kasi Matilda lang yun tsaka Alpha Oo nga. Tsaka ang ginagawa kasi hindi naman yung burst Yun nga, ginagawa kasi ng Team Liquid ID dito, umaamba sila. Malakas ang loob nila kasi any moment na may maipit sa kanila, merong guiding win. Pero ito na nga, iipidin nila dito si Lutfi, Circling Eagle, sakto nila. Andon yung Abbot of the Garden at naabutan na. Ito nga si Fabian. Technically, di ba, dahan-dahan yung damage nila, parang DOT. Kanina 3 yun, parang ang tagal bago nilang mapatay si Lutfi. Walang burst more on crowd control talaga yung hatak dito ng TL. Ang ganda ng mga nagiging observation mo, Rockhart. And nag-agree ako doon, no? Kasi, again, Team Liquid Indonesia, alam nila yung way ng, kumbaga alam nila yung kits na meron sila dito. Kung sino man ang maiipit, may guiding wind. Andun din si Aran kung gusto nila mag-engage. Pero siya meron nandito na nagamit niya yung kanyang mga light wheels. Atras muna sa dito at naghahanap pa rin ng kasagutan hanggang ngayon ang Onyx Esports. Medyo, iba yata yung path na tinetake dito ng Onyx Esports. More on late game carry, yung classic. Nung kasi, nung si Kelra gumamit, early. Level 5 pa lang, gumagank na Bumabanat na Kelra naman kasi ibang level. Sabagay, Gold Kelra standard yun kasi yun, pre. Totoo naman. Diba? Hanggang ngayon, naghahanap pa rin kung sino ba ang kukontest nung ng titulo na yon. Pero ang Team Liquid Indonesia,
slowly but surely, Smooth lang. nakakakuha na ng mga objektiba na kailangan nila. Tatama yung stun. Ironshiki nandito rin. Magandang rotation para dito sa Team Liquid Indonesia. Federation ay nagamit. Habang primary right, nabinitawan na yung kagad ni Ludwig dito para maipit si Kiboy. Sabay, Avatar of the Guardian paatras. Onyx Esports, wala silang nakuha doon. Linis na. Ay, hindi, meron pala. Kasi orange map nakuha ni Kyrie. Oo, malinis yun. Actually, they were able to defend really well. Tapos nakanakaw pa ng buff si Kyrie out. Smooth na galaw lang eh. Smooth criminal. Smooth criminal eh. Smooth like butter. Ano ba? Smooth like butter. Ano ba ba? Smooth Hindi Lahat ko yun. alam eh. Basta, Malinis tong mabaho. Malinis trumabaho. Oo. Mala 6 threat pala yan, pre. Yes. Yun na yun. Basta, yun na yan. Ito na. 6 So, minutes, 6 minutes. Not bad for a 6-minute timer. I think mahapdi na din si Aaron Shiki, especially with Starlium. Si Kari talagang matagal pa mag-activate yan. Oh! Ay, Another naku. easy kill here coming in from TLID sa gitna. Tatlo-tatlo lang. Pa-chepi-chepi lang ng kills. Burits. Alam kasi nila na wala ring Revitalize tsaka yung Avatar of the Guardian. Kasi di ba na-pop nila yun, na-force nila yung kanina. Oo. At talagang hindi sila nag-atubili na ibigyang kagad itong si Kiboy. Ngayon, pinakahuling pagong ng laban, pag-aagawan ng Team Liquid at ang Onyx Esports. Aran ay naka-abante din. Nahihirapan kumontrol ng mga bush dito si Lutpi, Actually, this is actually what you really need to do. Make sure na the bush control is solid, na hindi kayo basta-bastang itataboy ng isang skill lang. Oo. And I think andun tayo sa point na yun eh. Makukunat yung healing, yung members ng TLID, tapos may guiding wind pa, so walang nagpapanik. And may healing pa yan, syempre. Di ba? Pag nag-favor boots ka. Oo. Yun yung mahirap na part dito na para sa Team Liquid, yung sustain and may kabiti na pa yung damage nila. Remember, yung isang Farsa naman, hindi kagad ganun kataas ang damage. Di ba? Flicker. Kailangan pa ng item yan. Flicker in the burn. Actually, para kay Savero, tingnan mo, even yung mga ano ba pangalan niya? Yung mga golem, ayaw ibigay dito Wala ni talaga. Team Liquid. Lahat ng greens. Mga green comes Binibigay, binabox out yan nila. Grabe. Rakuro sa ata tawag dun eh. Basta yun na yun. Onyx Esports, naghahanap pa rin ng magiging sagot. Agaw ng... Ay, hindi. Kala ko na Hindi agaw. naman. Hindi pala. Medyo nervyoso lang ako. Si Kyrie pala kumuha nun. Oh. All good in the hood. Lutpi. Okay. Makakapag-primal cut pa ba? I think he had a few moments to click it, pero sabi niya hindi na yata abot din. So, it's another kill from TLID. Again, slowly but surely is the name of the game para dito sa TL. Buhos din yung Team Liquid doon actually. 4 ultimates ang nagamit nila. Yung kay Aaron Shiki, Ezekiel, Woody, and even kay Fabian. Though mabilis lang naman mag-cooldown yung Spear of Alpha mula kay Fabian. Malalaking ultimates ang nagamit nila against dito kay Lutpi. At ngayon nakabasag na rin sila ng Torre dun sa may bandang itaas. Unti-unting sumisikip ang kamapahan. Siguro mga 40 to 50% ng mapa ay hawak na ngayon ng Team Liquid Indonesia. At kailangan maghanap ng sagot ng Onyx. Ang Onyx, ang sinusubukan nilang gawing sagot dito is maghabol lang sa levels, trying to get into at least hindi man lang mag-super level gap si Fabian at si Kyrie. Yun yung pinaka-crucial. Oo. Pero si Savero, crucial na din. Wala siyang gold! Ayun, ang bilis talaga tawiran! Kiboy ay mamamatay ng ganong kabilis. Nagamit na yung Feathered Earthshake ni Sans. So bitin na naman yung kanilang mga kits. And habang nangyayari ang mga bagay na yung Kyrie ay gumagawa ng paraan para mapaliit yung hawak na yung kontroladong mapa mula sa Team Liquid dahil nga finorce na rin niya yung sa may bandang itaas. Lord na level 1 ay ibibigay na muna dito ng Onyx Esports. And ang ganda nito para sa Team Liquid. Napagad na. And I think sa puntong ito, hindi mo na, basta wag lang kayo maghiwa-hiwalay, parang goods na kayo dito eh. Oo. No? Kasi limitado yung burst si Sans, hindi din basta-basta, hindi din mahapdi yung feathered airstrike niya. Yeah. So, walang kakatakutan technically yung TLID dito. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Even na itong si Aaron Shiki ngayon na available na rin yung kanyang Holy Crystal. Next na ata niyan ay Blood Wings. Kapag naka-Blood Wings na yan, so mas makapal na shield ang i-expect mo. Plus, kapag pumuputo kasi yung shield ng Blood Wings, pre, nagkakaroon ka na additional movement speed eh. So yun yung reason bakit hindi rin basta-basta mahuli itong si Aaron Shiki. Madulas. At nakakahuli. Oo, madulas masyado. Wala pa naman silang pang-hold talaga. No? Oo nga, no? Ang pag nahuli ka ng Unbreakable o kaya nung Earth Shatter niya, no? Oo, yung Onward Earth Shatter. Pero kasi hindi naman siya hindi naman siya instant na nakiklik eh. Oo. Kailangan may arrow yun eh. Kailangan matimingan mo eh. Dong, may passive pa tong Harit na pag madaming kalaban,
crowd control resistance. Nako, ang hirap Kaya nito. andulas talaga ni Aaron Chiki dito. Nako, tingnan natin yung Onyx Esports ang naatasan para dumipensa. Aran, nagamit na kagad yung kanyang ultimate. Basag yung Torres sa may gitna at sa may bandang itaas ngayon. Kaya pandepensahan dito ng Onyx Esports. Pasok na rin! Itong si Fabian nakakuha na ng kill. Pero makakapag-Winter Crown. Bait lang pala yun. Onyx Esports. Dito yung magbawi pero si Ezekiel nakakuha na ng dalawa. Atras muna, nagamit yung flicker dito ni Wendy Sanz. Pero ito na ata ang pagtatapos. At match point na nga ata ang Team Liquid ID. Wala pa sila mga minus dito. Pero ito na ang pagsugod ng Cavalry para sa kanilang match point.